siguro pakinggan muna natin kung ano yung pinapaliwanag ni attorney. Sige nga. Na magpunta siya dyan sa ombudsman. Attorney Levy. Naparito po kami sa Office of the Ombudsman para isumite ang kopya ng pinirmahan at notaryadong affidavit ng mga 18 na dating sundalo. At uulitin ko, 2 ang dating konektado sa Philippine Army at 16 ang dating Philippine Marines. Isinumite po namin sa Office of the Ombudsman dahil ang opisina na ito ang merong primary jurisdiction na mag-imbestiga kung ang nasasangkot ay ang mga opisyal ng gobyerno. Walang ibang pwede naming pagsumitehan. Hindi po pwede po sa DOJ, lalo nang hindi rin po sa Senado o sa Kongreso. Maski sa Regional Trial Court, no? Walang ibang opisina na po pwedeng tumanggap at magproseso ng complaint na ito kundi ang Office of the Ombudsman. Nirefer namin sa Office of the Ombudsman para magkaroon lamang ng prima facie proof na merong offense na nakumit at ang mga napangalanan doon ay maaaring guilty sa mga offenses na ito. Ano ang mga offenses na ito? Ito ay mga pupwedeng violations ng Republic Act 3019 o yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Number 2, yung Republic Act 6713 na nagbabawal na tumanggap ang mga opisyal ng kahit anumang regalo at kailangang ang isumite nilang SALN o yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ay dapat totoo at hindi falsifikado. Ang basehan po namin ay tumanggap sila ng milyon-milyon na pera pero hindi po yan naipakita sa kanilang SALN. At pag mag-iimbestiga pa ang ombudsman ay maaaring makita nila na merong malversation at saka bribery. Ilan doon ang mga senador parang 7 at ang mga congressmen ay 26. No? At maliban dyan, may mga ibang opisyal ng gobyerno katulad nung taga-Bucor, taga-Department of Agriculture at sa ngayon, yun ang maalala ko. Ayun. Oho. Yan po yung pagkatapos ng ihain niya doon sa ombudsman yung affidavit ng 18 dating sundalo. Ayan. Yan. Oho.